Good morning sa inyong lahat at tayo ay magpapatuloy sa ating Gospel of John series at mahaba-haba rin yung mga linggo na hindi tayo tumalakay sa Gospel of John, pero ngayong umaga ay pagpapatuloy natin ito at tayo ay nasa verse 12, no? Chapter 8 verses 12 hanggang 21 ang ating titingnan ngayong umaga o ang ating lalakbayin ngayong umaga sa ating paglalakbay dito sa Gospel of John. At ihanda ninyo ang inyong mga Biblia kung kayo ay may mga Biblia o kung kayo ay gumagamit pa ng Biblia. John chapter 8 verses 12 hanggang 21. Pero bago tayo umarangkada sa ating paglalakbay ngayong umaga, tayo muna ay manalangin. Ama naming nasa langit, igalang nawa namin bilang banal ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo at mangyari nawa ang kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng aming pagkain sa araw-araw. At patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo po kaming pabayaan sa panahon ng pagsubok. Sa halip ay iligtas mo po kami mula sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalawalatian magpakailanman. Amen. So tayo ay magsisimula ngayong umaga sa verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman." Alam niyo, isang napakagandang talata itong verse 12 ng John chapter 8. Kung nanamnamin nyo lang, kung pag-iisipan nyo lang ang sinabi ni Jesus, napakagandang talata ito. Ito ang pinakadiwa ng pagsunod kay Jesus. Hindi tayo sumusunod sa Kanya dahil sa blessings. Hindi tayo sumusunod sa Kanya dahil mali ang ibang relihiyon o mali ang ibang mga tagapagturo. Hindi tayo sumusunod sa Kanya para makaiwas doon sa tinatawag na impyerno. Sa halip, sumusunod tayo sa Kanya para magkaroon ng ilaw ang ating buhay, at ito ang kailangan ng madilim na sanlibutan. Yung ilaw, yung liwanag na dumadaloy sa buhay ng bawat mananampalataya, kung dumadaloy nga ito. Dahil ngayon, madaling magsabi ng born again Christian ako eh. Madaling sabihin yun. Pero yung pagsunod kay Jesus, alam niyo, pag sumusunod talaga kay Jesus, yan ang kasunod eh. Yung pagkakaroon ng ilaw sa buhay. Hindi na siya lalakad sa kadiliman. Hindi siya makakatisod. Natitisod ang tao pag madilim ang kanyang nilalakaran. Kaya kapag ikaw ay nakakatisod, ibig sabihin, nasa kadiliman ka, lumalakad ka sa kadiliman. Pero sabi ni Jesus, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Ano ibig sabihin nito? Bakit kailangan magkaroon ng ilaw ang ating buhay? Alam niyo, ang isang larawan ng kasalanan sa Biblia ay kadiliman. At walang ibang maaaring gumapi sa kadiliman kundi ang ilaw o ang liwanag. Si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, at ang sino mang sumusunod sa Kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman. Hindi na magiging alipin ng kasalanan, hindi na ginugusto ang kasalanan, hindi na nasisiyahan o natutuwa sa paggawa ng kasalanan o kasamaan. At sa halip, siya ay magiging ilaw sa mundong ito na kanyang ginagalawan, o kahit doon sa maliit na mundo na kanyang ginagalawan, sa kanyang pamilya,
sa kanyang opisina, sa kanyang paaralan, magiging ilaw siya doon. Pero gusto kong maintindihan nyo na iba ito sa pagpapatawad. Ha? Yung pagpapatawad ng kasalanan, yung forgiveness ni God sa atin. Iba itong pagsunod kay Jesus na nagtataglay ng ilaw. Maaring ang isang tao ay napatawad na ni Jesus o napatawad na ni God sa kanyang mga kasalanan, pero ang buhay niya ay nasa kadiliman pa rin. Ibig sabihin, hindi niya nararanasan, hindi niya pinahalagahan yung pagpapatawad na ipinagloob sa kanya ng Diyos. Kaya naman, ang buhay niya ay nasa kadiliman pa rin. Kumbaga, one-sided lang. Sa parte ng Diyos, pinatawad na siya. I forgave you. No? Pinatawad siya ng Diyos. Hindi na ibinibilang sa kanya ang mga kasalanang ginawa niya. Pero, sa parte niya, hindi niya nararanasan yung forgiveness na yun. Hindi niya nararanasan yung pagpapatawad na ibinigay sa kanya ng Diyos dahil hindi siya sumusunod kay Jesus. Hindi nangangahulugan na hindi siya napatawad. Napatawad siya, pero hindi nagiging practical sa kanyang buhay yun. Hindi niya nararanasan. Wala siyang liwanag. Nakakatisod siya at natitisod siya. Nadadapa siya. Sa ganung kalagayan, yung tao na yun, kahit nasabihin niyang Kristiyano siya, ay hindi siya sumusunod kay Jesus. O hindi siya sumusunod ng tama kay Jesus. Pero kung ang isang tao ay seryosong sumusunod kay Jesus, if a person is following Jesus seriously, iba ang ningning ng buhay niya. Iba ang ningning ng buhay niya. Isipin nyo, ang bitterness ba ay mayroong taglay na liwanag? Ang unforgiveness ba, yung hindi pagpapatawad sa kapwa, nagtataglay ba yun ng liwanag? Yung slander o yung paninira sa kapwa, nagtataglay ba yun ng liwanag? Ang immoralidad, nagtataglay ba yan ng liwanag? Ang puot, galit, pagkamuhi, nagtataglay ba ang mga ito ng liwanag? Of course, ang malinaw ang sagot doon, hindi. Hindi yun compatible sa larawan ni Jesus. Kaya ang mga yon ay sa parte ng kadiliman. Yan ay mga bahagi ng kadiliman na bumabalot sa buhay ng sangkatauhan. Pero anong sabi ni Paul? Anong sabi ni San Pablo ukol sa mga sumusunod mga tagasunod ni Jesus doon sa Colossus? Sabi ni Pablo, He has rescued us from the power of darkness and transferred us into the kingdom of His beloved Son. Iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat niya tayo tungo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Hindi ibig sabihin ito na ligtas na tayo mula sa impyerno. Patungo na tayo sa langit. No? Hindi nang ibig sabihin yung talatang yan. Sa katunayan, yung paniniwalang yun, na itong He has rescued us, yung iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman, yung paniniwala na ang ibig sabihin noon ay pagkaligtas mula sa impyerno, yan ang isa sa mga dahilan kung bakit maraming Kristiyano na naniniwala sila na sila ay ligtas na mula sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat na sa kaharian ng minamahal niyang anak na si Jesucristo, pero matindi pa rin kung magalit, ayaw magpatawad, naninira ng kapwa, immoral, gumagawa pa rin ng kahalayan, ng kung ano-ano, nakatulad ng ginagawa ng mga tao sa kadiliman. Yan ang dahilan kung bakit may mga Kristiyanong ganyan. Dahil ang kanilang paniniwala dito sa Colossus 1:13, iniligtas na ako
mula sa impyerno kaya patungo na ako sa langit. Kaya naman ang buhay, wala nang pakialam sa pamumuhay. Hindi inaayos ang buhay. Pero ang ibig sabihin nito, ang ibig sabihin nito, kung titingnan niyo yung mga susunod na sasabihin ni Pablo, ang ibig sabihin niyan ay pagkakaroon ng maayos at tamang pamumuhay. Inligtas tayo mula sa kaharian ng kadiliman, sa kasalanan. At inilipat tayo sa kaliwanagan, sa kaharian ng kaliwanagan, sa kaharian ng kanyang minamahal na anak na si Jesucristo. At mula doon sa gawaing mga kadiliman na bumabalot sa katauhan, doon sa mga yun, nais ni Jesus tayong iligtas o i-rescue. At ang paraan ng pagre-rescue niya sa atin o pagliligtas niya sa atin ay ang sundan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung pagsunod sa Kanya. Yun ang paraan. Walang ibang paraan. Sabi niya, ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Yun lang ang paraan yung pagsunod kay Jesus. Walang ibang paraan. Hindi niya sinabi na ang umaawit sa akin ay magkakaroon ng ilaw at hindi na lalakad sa kadiliman. Hindi niya sinabi yun. Hindi niya rin sinabi na ang nagbabasa ng Biblia ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Hindi niya sinabing ganun. Hindi niya sinabi na ang mga nangangaral ng aking salita ay magkakaroon ng ilaw sa kanilang buhay at hindi na lalakad sa kadiliman. Hindi niya sinabi rin ganun. Isa lang ang sinabi niya. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Yun ang dapat gawin. Ang sumunod kay Jesus. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang sinasabi mo, ang ganyang patotoo. Sumagot si Jesus, kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi. Bakit? Sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Ngunit hindi niyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan. Yung patotoo ni Jesus, kahit sa kanyang sarili lang, kahit nag-iisa lang siya na nagsasabi nun, o kahit yun ay sinasabi niya tungkol sa kanyang sarili, hindi mapapabulaanan yun. Dahil dun sa pinanggalingan ni Jesus sa langit, dun sa kanyang pinanggalingan, hindi kilala ang kasinungalingan. Hindi umiiral ang kasinungalingan dun. Hindi umiiral ang pagiging bias sa lugar na yun. Kaya sinabi niya na kahit na nagpapatotoo man siya tungkol sa kanyang sarili, totoo ang kanyang sinasabi. Dahil walang ibang pwedeng sabihin si Jesus, kundi ang totoo. Hindi siya bias sa kanyang sarili. Tayo, dito sa mundo, hindi tinatanggap ng korte ang patotoo ng isang akusado. Halimbawa ako, nasa korte ako, may trial, may pag-uusig. Sinabi kong halimbawa, hindi ako ang gumawa niyan. Hindi yun basta paniniwalaan ng korte. Kaya ito niya, di ba? Sa mga interview sa balita, sinasabi, madalas natin nadidinig, itinanggi na ito ng ganitong ahensya. Itinanggi na ito ng PNP. Yung mga akusasyon, di ba? Kasi pwede naman talagang itanggi. Kaya hindi tinatanggap yung sariling patotoo. Kailangan meron kang mga witnesses at iba pang mga ebidensya. Yun ang pamantayan ng mundo Hindi tatanggapin yung sarili mong patotoo. Pero si Jesus, kahit na nag-iisa siya, kahit siya lang nagsabi nun, totoo yung kanyang sinasabi. Dahil doon sa pinanggalingan niya, walang ganun. Walang kasinungalingan, walang bias.
talagang totoo lang ang sinasabi. Kaya si Jesus, totoo ang kanyang sinasabi. Sa verse 15, ang sabi niya, humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao. Ngunit hindi ako humahatol kanino man. Ang sinabi niya yun nga. Dahil ang mga Pariseo ay hinatulan siya na ang kanyang sinasabi tungkol sa kanyang sarili na siya ang ilaw ng sanlibutan at ang sino mang sumusunod sa kanya ay magkakaroon ng ilaw sa kanilang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. Sinabi niya tungkol sa kanyang sarili. Yung mga Pariseo, anong sabi nila? Hindi totoo yung sinasabi mo. Ikaw lang nagpapatotoo niyan tungkol sa iyong sarili. Kaya sinabi ni Jesus na humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Pero bakit ganun ang hatol nila sa pahayag ni Jesus? Bakit nila sinabi yung ganun? Dahil sa pamamagitan, dahil sa pamantayan ng tao, sa pamantayan ng tao, ibinibilang na ang sariling patotoo, yun nga katulad ng sabi ko kanina, ibinibilang na ang sariling patotoo ng isang tao ay bias at hindi dapat paniwalaan. Kaya, sa pananaw nila, yung sinasabi ni Jesus ay sa kanyang sarili lang at hindi walang katotohanan yun. Dahil maging sa korte nila, hindi ganun ang ginagawa. Kailangan merong at least dalawang testigo, may dalawang magpapatotoo. Pero kahit na nagpapatotoo si Jesus tungkol sa kanyang sarili, kahit siyang mag-isa lang, iyon ay kapani-paniwala. Bakit? Dahil siya ay Diyos. Siya mismo ay Diyos at hindi siya magsisinungaling. Gayun pa man, sinabi niya sa mga Pariseo, at humatol man ako, tama ang aking paghatol sapagkat hindi ako nag-iisa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patotoo ng dalawang saksi. So, kailangan, yun ang pamantayan ng tao. At least, meron dalawang saksi. Nagpapatotoo ako tungkol sa aking sarili at nagpapatotoo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Sinabi lang ni Jesus ito na yung bagay na yan para, okay, sige, magsasubmit ako sa pamantayan nyo. Kailangan dalawang saksi. Ang saksi ko ay ang Ama at ako. So, meron na siyang dalawang testimony. Meron na siyang dalawang magpapatotoo sa kanya sarili. No? Ang Ama at siya. Pero hindi na kinakailangan yun eh. Hindi na kinakailangan na meron siyang isa pa na magbibigay patotoo para sa kanyang sinasabi. Dahil sabi ko nga, doon sa pinanggalingan niya, walang kasinungalingan. Yung mga tao doon hindi nagsisinungaling. O yung mga tao. Yung mga nahan doon hindi nagsisinungaling. Ang Ama, ang Holy Spirit, ang mga anghel, ang sino man ang nahan doon. Sa langit, wala nang kasinungalingan doon. At si Jesus ay Diyos mismo, kaya hindi siya maaaring magsinungaling. Pero dito, nag-submit lang siya. Sige, pagbibigyan ko kayo. Kailangan nyo ng dalawang saksi o dalawang patotoo. Ito, ako at ang Ama. Nagpapatotoo ako sa inyo. Nagpapatotoo din ang Ama tungkol sa mga sinasabi ko na ako ang ilaw ng sanlibutan. Yun ang sinasabi ni Jesus. Siya itinanong nila, nasaan ang iyong Ama? Sumagot si Jesus, hindi ninyo ako kilala at hindi rin niyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Ito yung sinabi ni Jesus nang siya yung nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Napakahalaga ang pahayag ni Jesus na ito. No? Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Iba yung kilala doon sa alam. Alam mong may Diyos, pero hindi mo kilala ang Diyos. Alam mong mayroong Kristo, pero hindi mo kilala si Kristo. Maraming tao na alam nila na mayroong Diyos, alam nila na mayroong Jesus, pero hindi nila kilala si Jesus at hindi rin nila kilala ang Ama. Ang pagkakaibang ito ay napakahalaga.
dahil maaring isipin ng isang tao, nakilala niya ang Diyos, kilala niya si Jesus, dahil alam niya na totoo sila. Hindi question dito yung naniniwala ka bang may Diyos, naniniwala ka bang may Kristo. Hindi yun eh. Kundi kilala mo ba siya ng personal? Kilala mo ba siya sa punto na susunod ka sa Kanya? Kilala mo ba siya ng totoo sa punto na kung ano yung sinasabi niya, yun ang gagawin mo. Yun ang talagang kilala. Kaya yung pagkakaiba na yan, kailangan maging malinaw sa atin. Iba yung alam, iba yung kilala. Ang mga may alam na mayroong Jesus ay hindi sumusunod necessarily kay Jesus. Yung mga may alam na mayroong Jesus, hindi yung sumusunod kay Jesus kung alam lang nila na mayroong Jesus. Sa kabilang dako, yung mga kilala si Jesus, dapat sumusunod kay Jesus. Dapat sumusunod. Imposible, ano yun? Pag sinabi mong, kilala ko si Jesus pero hindi ako sumusunod sa Kanya, baka hindi mo siya kilala, baka alam mo lang na mayroong Jesus. Ganon. Kasi yung kilala, kaakibat doon yung katotohanan na pag kilala mo siya, kilala mo rin ang salita niya, kilala mo rin ang mga utos niya, at dahil kilala mo siya, gagawin mo yung sinasabi niya. Dahil yung nagsasalita sa iyo ay kakaibang persona. Ang nagsasalita sa iyo ay Diyos. Kaya kung kilala mo siya, susundin mo yung sinasabi niya. Hindi ba kahit yung mga may alam na merong Diyos, pag sinabi mong alam nila na merong Diyos, meron silang konting fear, may konting takot sa Diyos. Kaya naman, minsan nauobliga sila na gumawa ng mga pangrelihiyong gawain dahil alam nila na merong Diyos na magbibigay sulit sila. Lalo na pag kilala mo yung Diyos na yun. Pag kilala mo yun, alam mo yung sinasabi niya, at dahil kilala mo siya, imposible na hindi ka susunod. So, hindi lang yung pagkaalam, kundi yung kilala. Sabi niya, hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking Ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya. Kilala ba natin si Jesus? Yun ang question. Kilala nyo ba si Jesus? Pag kilala nyo si Jesus, hindi pwedeng hindi kayo susunod sa Kanya. At yun ang pinaka unang-unang sinabi niya. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanilang buhay at hindi nalalakad sa kadiliman. So, muli ang question, kilala ba natin si Jesus? Dahil kung kilala natin si Jesus, hindi pwedeng hindi tayo susunod sa Kanya. Dahil ang pinakadiwa ng pagkilala o pagkakilala kay Jesus ay ang pagsunod sa Kanya. You cannot have one without the other. Ibig sabihin, hindi po pwedeng kilala mo siya at hindi ka sumusunod. Kung kilala mo siya, dapat nahandun yun. Yung pagsunod kasama yun. Imposibleng hindi. Otherwise, nangangahulugan lang yun na hindi mo siya kilala o alam mo lang na mayroong Kristo. Alam mo lang na mayroong Jesus na umiiral pero hindi mo siya kilala. Hindi mo pwedeng sabihin totoong kilala ko siya pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Hindi pwede yun. Isipin nyo, ano ang dahilan? Bakit hindi nyo susundin si Jesus kung talagang kilala niyo siya? Isipin nyo yan, Ano ang dahilan? Bakit hindi nyo susundin si Jesus kung talagang kilala nyo siya? Lalo na, sinabi niya na sumunod kayo sa akin. Kung kilala nyo siya, na siya ang Diyos, na siya ang Panginoon, na siya nagmamahal sa inyo, na siya nagsabi sa inyo, sumunod ka sa akin. Kung kilala niyo siya,
Anong dahilan para hindi kayo sumunod? Di ba walang dahilan? Kaya, napakahalaga na ma-distinguish natin yung alam at saka yung kilala. Kaya nga, si Jesus tuwiran sinabi niya, hindi niyo ako kilala. Kasi kung kilala niyo ako, kilala niyo rin ang Ama. At ito ay umiikot doon sa konteksto ng pagsunod sa Kanya. At paano tayo susunod sa Kanya? Paano tayo susunod sa Kanya? 25%? Lord, 25% na pagsunod lang, maibibigay ko sa iyo. O Lord, 50% na pagsunod lamang. 75%. Kaya, hindi pwede yun. Ang pagsunod kay Jesus ay 100%. Pwede ba na sumunod tayo sa Kanya pero meron din tayong ibang sinusundan? Pwede ba tayong sumunod sa Kanya pero kapag maayos lang ang buhay? Kapag walang pagdurusa, doon lang ba tayo susunod? Pag masaya ang lahat, pag okay ang lahat, doon lang ba tayo susunod sa Kanya? Minsan kapag pinag-uusapan itong pagsunod kay Jesus, iniisip ng iba na, legalism yan, yung pagsunod kay Jesus. Legalism? Si Jesus ba? Legalistic? Hindi legalistic si Jesus. Siya'y naparito, full of grace and truth. Pero, anong sabi niya? Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Yun ang requirement niya, yung pagsunod sa Kanya. Ibigay natin ang buo ang ating buhay. Yan ang pagsunod na gusto ni Jesus, na nagdudulot ng ilaw sa ating buhay. Hindi pagsunod sa mga K-pop artists o pag-aalay ng buhay sa larangan ng kung ano-ano, lalo na sa larangan ng politika. Nabanggit yung politika, yan ang pinakamarumi na industriya sa ibabaw ng mundo. Pinakamaruming industriya. So, paano tayo susunod sa Kanya? 100%. Of course, 100%. Ialay natin ang buhay natin na sumusunod kay Jesus. Ialay mo ang buhay mo. Para kay Jesus. Para kay Jesus. Hindi para sa bayan mo. Para kay Jesus. Mayroong mga tao, di ba, yung mga aktivista, naali nila yung buhay nila para sa bayan daw. At may mga aktivistang Kristiyano. Mga Kristiyanong aktivista na inaalay daw nila yung buhay nila para sa bayan. Pero yung pag-aalay ng buhay kay Kristo, paano kaya? Alam niyo kung gusto niyo bilang isang Kristiyano at tunay na Kristiyano, for that matter, yung tunay na Kristiyano, yung 100% na sumusunod kay Jesus. Kung gusto talaga natin na nag-iilaw ang ating buhay para mabago ang ating mundong ginagalawan, sumunod tayo kay Jesus ng 100%. Huwag mong sundin ang sinaman. Huwag mong sundan ang sinaman. Maging ang iyong sarili. Ang sundan mo lang si Jesus. Ang 100% pagsunod kay Jesus ang babago sa ating mundo na ginagalawan sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya. Pag tayo ay 100% na sumusunod kay Jesus, sa pamamagitan natin, babaguhin ng Diyos ang mundong ginagalawan natin. Hindi yung biglaan, kundi one person at a time. One person at a time. Kung sino yung malapit sa iyo, nababago yung buhay nila. Magiging liwanag ka eh. Huwag nating hangarin yung biglaan. Huwag nating isipin na kailangan madali natin to, na maramihan, kailangan mabagong. Hindi. One person at a time. Kayang gawin ni Lord yun. Nabaguhin ang mundong ito. Kung ang bawat Kristiyano ay 100% na sumusunod kay Jesus at nagbibiglay ng liwanag, pinapasa niya yung ilaw sa iba,
Siyempre, yung nagpasa, kailangan paningningin niya pa rin ilaw niya. Minsan kasi, nangyayari, pinasa yung ilaw, siya, namatay ilaw niya. O, di tinuloy namang isa, pero ulit lang, yun ang problema di ba? Pero kung tayo ay patuloy na sumusunod kay Jesus, taglay natin yung liwanag niya, taglay natin yung ilaw niya. Unti-unti. Anak mo, kapatid mo, pamilya mo, kaibigan mo, andun yun. Mababago natin ang ating paligid. Hindi magiging perfect, merong change. Merong pagbabago na magaganap. So, siya ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang ilaw ng sanlibutan. Gusto ba natin maging ganun? Of course, kung tayo talagang Kristiyano, gusto natin maging ganun dahil yun nga tayo Tayo ang ilaw ng sanlibutan din. Di ba yung nasabi ni Jesus? You are the light of the world. Kaya, sa paano paraan natin gagawin yun? Sumunod tayo kay Jesus. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi ni Jesus, ang sino mang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at hindi na siya lalakad sa kadiliman. Lord, sa umagang ito o sa tanghaling ito, salamat po. Pinupuri namin ang inyong pangalan. Nawa ay magliwanag kami sa bawat sandali ng aming buhay at patuloy kami na sumunod sa iyo na maging 100% ang aming pagsunod sa iyo, na ikaw, sa iyo lamang kami nakafocus. Turuan mo kami, Panginoon, ng iyong daan sa bawat araw. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, at lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, kaisa-isang anak ng Diyos, isinilang ng Ama bago pa nagsimula ang mga panahon. Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag, Diyos na totoo ng Diyos na totoo. Isinilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos, at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat ng bagay. Siya ay naparito mula sa kalangitan dahil sa atin at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay isinilang sa laman sa pamamagitan ng Espiritu Santo kay Birhing Maria. At siya nga ay naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang makapangyarihan sa lahat. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at niluluwalhati kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa iisang iglesyang banal, pangkalahatan at apostolika. Kinikilala ko ang isang bautismo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay na at ang buhay na walang hanggan. Amen.